Maligayang pagdating sa ating silid, inaanyayahan ko ang lahat na tumayo para sa ating panalangin. Sige, sa ngalan ng Ama, ng Anak ng Diyos, Espiritu Santo, Amen. Ama namin nasa langit, maraming salamat po sa biyaya ng buhay. Maraming salamat po dahil kami ay nakarating ng ligtas dito sa aming silid. Naway, ipadala na po ang inyong banal na Espiritu para aming maunawaan ang aming tatalakayin ng aralin ngayon. Sana ito ay aming maisabuhay at maisapuso. Ito lamang ang aming hinihiling at pinapasalamatan sa aming Panginoon na Hesus Kristo. Amen. Sa Ama ng Anak ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon sa lahat. Ako si Binibining Riza May B. Cardenas at maaari niyo kong tawaging Binibining May. Ako ang inyong magiging guro sa Filipino ngayong hapon. So, maaari ba kayong humarap sa inyong kanan? At tapikin ninyo ang inyong kaklase at ito'y kumustahin. Sa inyong kaliwa naman. Okay, maraming salamat. Bago kayo umupo ay ayusin ninyo ang inyong mga upuan at pulutin ang mga kalat na inyong makikita. Yes. Kuan nakatulo ka og grade 6 sa una, grade 6. Ay bago deka. Sige, maaari na kayong umupo. Sino po ang lumiban sa ating klase ngayon? Meron po ba? Pakilista po at ibigay po sa akin. Sino po yung mayor, class mayor? Sige, maraming salamat po. Ngayon naman ay, bago natin simulan ang ating talakayin, ating munang babasahin ang ating layunin ngayong hapon. Una, pakibasa po dito sa bahaging ito. Dito naman, maraming salamat po. Pero bago natin talakayin ang ating aralin, ay meron muna akong ilang paalala. Una, huwag gagawa ng ingay at makinig kung may nagsasalita sa harapan. Pangalawa, huwag gagamit ng gadget maliban kung kinakailangan. Pangatlo, basahin po ng lahat. At pang-apat ay okay, magaling. Naintindihan po ba ng lahat? Okay. Pagbabalik aral. Ano-ano po ang natalakay ninyo noong nakaraang araw? Kung ano yung yung tinalakay ni Binibining Inahit tungkol sa dula. Okay. Natalakay nyo na yung dula? O yung kaantasan ng pang-uri? Dula? Okay. Sige, maraming salamat po. Sa puntong ito ay may ipapakita akong mga salita at ito ay inyong iwawasto at ibigay ang wastong salitang aking hinihiling. Sige, una, sinong makapagbibigay? Sige, Binibini. Po? Okay, thank you. Maraming salamat. Ito ay tauhan. Pangalawa, sige, tagpuan. Pangatlo, Ginoo. Maraming salamat. Protagonista. Pang-apat, sige, maraming salamat. Nakakatuwa at inyong nahulaan ang lahat ng mga salita. Talaga namang kayo ay may idea na kung ano ang ating tatalakayin. Sige. Bago natin talakayin ang dula na pinamagatang si Juan Bahag, ay pag-aaralan muna natin ang elemento ng dula. Ito ay ang
tauhan ay, pakibasa po dito sa bahaging ito. Ito ay karaniwang tao, maaari tayong may bagay na hubungan ng ganap. May tanong ako. Maaari bang tawaging kwento ang isang kwento kung ito'y walang tauhan? Bakit? Tama, magaling. Dahil hindi matatawag na isang kwento ang isang kwento kung wala itong tauhan. Dahil saan iikot ang istorya, di ba? Sige, pangalawa ay ang tagpuan. Makibasa po. Tama. Ang tagpuan ay lugar ng pinangyayarihan ng isang dula. Ano nga iyon? Ano ang tauhan? Ang kumikilos sa kwento. Ang tagpuan ay saan nagaganap ang kwento. Sige, pumunta naman tayo sa uri ng tauhan. May dalawang uri ang tauhan. Ito ay ang protagonista at antagonista. Ang protagonista ay bida ng isang istorya. Habat ang antagonista. Maraming salamat po. Ang protagonista ay ito ang, sa madaling salita, ito ang bida ng kwento. At ang antagonista ay kontrabida. Okay. Para naman sa, ayon naman sa personalidad ng mga tauhan, ito ay may dalawang personalidad. Ang bilog at ang lapad. Ang bilog ay ang, dito naman, ang ibig sabihin nito ay kung sa unang parte ng istorya, siya ay mabuti. Hanggang sa nagwakas ng istorya, ang kanyang katauhan ay nagbago. Siya ay naging masama. Yun ang tauhang bilog. Ang tauhang lapad naman ay halimbawa nito ay kung siya ay mabuti sa umpisa, siya ay mabuti pa rin sa wakas ng isang kwento. Ano nga ulit iyon? Ang tauhang lapad ay bilog ay nagbabago ang kanyang katauhan o personalidad. Ang tauhang lapad naman ay hindi nagbabago. Okay. So, sa ngayon naman ay tatalakayin natin ang dulang pinamagatang si Juan Bahag. Bago iyan, ay sino ang gustong maging karakter na si Juan? Kung wala, ay ako mismo ang pipili. Sige. Walang? Apat na karakter lamang ang aking ng papel ay pumunta dito sa harapan. Sige.
Sige. Paho. Ating iisipin na tayo ay nasa entablado at tayo ay nagsasadula ng isang kwento. Sige, ang bahagi babasahin ninyo ay sa bahagi Pablo. makikita sa pahina 160. Ayun, kaya Pablo. Ay, dali na sa bukas. Sisimulan natin ang pagbabasa sa bahagi ni Haring Pablo. Pero bago ang lahat ay nais kong makita ang inyong mga libro sa Pilipino para hindi kayo mawala sa ating talakayan. Ilabas po lahat ng inyong mga libro. Sige, ang walang libro ay maaari nyo bang ibahagi sa inyong mga kaklase? Sige. Para sa mga nasa harapan, basahin niyo ang inyong mga linya ng may buhay at malakas. Bigyang buhay ninyo ang karakter na nakatoka sa inyo. Naiintindihan ko ba? Handa na ba ang lahat? Yes! Okay, sige. Atin na simulan ang ating pagsasadula. Sige. Sa dalawa dito. Ikaw ang una. Diyan na. Diyan, sige. Simulan mo. Babasahin mo. Saka susundan ni Juan. Susundan ni Princess. Isa, dalawa, tatlo. Masaya ko sa araw ito. Ito ay dahil makapagboto ako diyan na ako simula ngayon ay may bagong hari na kayo. At iyan ay walang iba kundi si Juan. Amen itong puso na nabuhay ang bagong hari. Nabuhay si Hari Juan at siyempre ang aking anak na maging primo. Maraming salamat, mahal kong amang hari. Labis ang aking kagalakan sapagkat ang nangyari sa akin ngayon ay nabaligtaran ng isang tula. Tunay na ito. Ipinagmamalaki kita, Juan. Kabalag ako dahil ikaw ang naging kabiyak ng aking puso. Ngayon din ako, Maria. Napakapalan. Wala sa pagsidlan ng kagalakan.
Mahal kong Reyna, ito si Pedro, ang aking kapatid. Nagkilala sa makilala at makasili sa kapatid ng bagong hari. Ganoon din ako, mahal na Reyna Maria. Matagal na panahon kong hinintay ang pagkakat ng taong ito na muli tayong magkasama. Dahil magkapatid sulit tayo maituturing ay palugod na namin inaanyahan. Humira rito sa palasyo. Hindi ba ako nagkamali sa aking narinig, mahal kong Reyna? Tama ang iyong narinig. Maraming salamat, mahal na Reyna. At dahil kaisa na si Pedro ng ating pamilya, hindi ka nararamang matawagin sa Prinsipe Pedro. Salamat. Labis mo aking pinapanga sa iyong kagandahang loob. Tinatapakan ko lamang ang iyong kabutihan. Mali ang mula ng matandang lalaki. Hindi mali, Kuya Pedro. Tama ang mula dahil naging si Prinsipe Pedro ka, di ba? Mabuhay ang hari at reyna. Mabuhay. Sige, tayong lahat. Sa dalawa, tatlo. Mabuhay ang hari at reyna! Mabuhay ka, kapatid ko. Sige. Maraming salamat po sa inyong partisipasyon. Bigyan natin sila ng magaling na palakpak. Gani, gawin ka. Sige. Sa ngayon naman ay babasahin natin ang buod ng si Juan Bahag. Nabasa niyo na ba ito? O hindi pa? Sige. Ang dulang si Juan Bahag ay tungkol sa dalawang magkapatid na ulila. Sila ay hindi magkasundo-sundo sa mga gawain dahil palaging inuutusan ni Pedro si Juan kahit na sa pagligo ay si Juan pa rin ang nag-iigib ng tubig para kay Pedro. Kahit pagod si Juan ay tinutupad pa rin niya ang mga utos ng kanyang kapatid. Isang araw ay may matandang lalaking dumating sa kanilang bahay. Hinulaan niya ang dalawang magkapatid. Ang sabi ng matanda ay magiging makapangyarihan si Pedro at tatawaging Prinsipe Pedro. Habang si Juan naman ay mamalasin at habang buhay raw siyang magsusuot ng bahag. Dahil sa sinabi ng matanda, ay walang pag-aalinlangang umalis at iniwan ni Pedro si Juan dahil hindi niya gustong mahawa sa kamalasan ni Juan. Ano kaya ang susunod na nangyari? Naiwan mag-isa si Juan sa kanilang kubo. Wala nang nag-uutos sa kanya, ngunit malungkot at nangungulila pa rin siya sa kanyang kapatid. Nang hindi na niya matiis ang kanyang kalungkutan, ay naglakbay siya nang hindi alam kung saan siya pupunta hanggang siya ay makarating sa dalampasigan. At doon na siya nanirahan. Isang araw ay may matandang babae ang napadpad sa kubo ni Juan. Ano kayang ginagawa ng matandang babae? Ating alamin. Siya ay naubusan ng pagkain mula sa kanyang paglalakbay at nanghihingi siya ng pagkain kay Juan. Anong ginawa ni Juan? Tama. Pinatuloy ni Juan ang matanda at binigyan ito ng pagkain. Nagpasalamat ang matandang babae at nagpaalam na aalis na. Tapos na silang kumain kasi binigyan ni Juan ng pagkain yung matandang babae. Isang araw, habang naglalakad si Juan sa dalampasigan, ay may nakita siyang isang bagay. Ano kaya iyon? Ano yun? Kung nabasa niyo ang kwento, ay ang dula. Ang nakita niya ay ang napakagandang bata na mukhang gutom na gutom. Agad na dinala ni Juan ang bata sa kanyang kubo at naghanap siya ng damit na ipapasuot, ngunit sa pagbalik niya ay nataranta siya. Bakit? Tama, nawawala ang
Hinanap niya ito sa loob at labas ng bahay, ngunit hindi niya talaga ito makita. Sabi niya ay parang pinaglalaruan yata siya ng engkanto. Isang araw, may mga lalaking nakakabayo na dumating sa kubo ni Juan. Ano kayang ginagawa ng mga lalaki? Kukunin si Juan. Sige. Sila ay sugo ng hari. Pinapapunta ng hari si Juan sa palasyo. Magtatanong pa sana si Juan, ngunit agad na siyang pinasakay sa karuwahe. Bakit kaya pinapunta si Juan sa palasyo? Kasi yan ay ating aalamin. Nang makarating sa palasyo ay agad sinalubong sila ng hari. Agad nagutos ang hari sa mga alipin na bihisan si Juan. Matapos mabihisan si Juan ay dinala niya siya kay Haring Pablo. Ngunit bago niya makita ang hari ay nagkita sila ng kanyang kapatid. Bakit kaya sila nagkita doon sa palasyo? Dahil umalis, di ba? Umalis yung kapatid ni Juan, si Pedro, dahil hahanapin niya ang kanyang kapalaran. Di ba? Dahil hinulaan siya na siya ay magiging isang prinsipe. Tama. Naroon si Pedro sa palasyo dahil hinahanap niya ang kanyang kapalaran, habang si Juan naman ay walang alam kung bakit siya naroroon. Tuwang-tuwa ang hari pagkakita niya kay Juan. Lumabas naman si Prinsesa Maria. Ano kayang nangyari? Nagandahan si Juan sa prinsesa. Sinabi ng hari na matagal nang naghahanap ang prinsesa ng mapapangasawa. At si Juan ang napili nito dahil siya ay may mabuting kaya makikita natin dito kung ano ang ginagawa ni Juan sa palasyo dahil siya ay magiging asawa ni Prinsesa Maria. Ang kabutihang pinakita ni Juan sa matandang babae at sa sanggol ay gagantimpalaan ng hari. Kinasal si Juan at si Prinsesa Maria. Dinaluhan ito ng mga hari at reyna mula sa iba't ibang kaharian. Dinuluhan rin ito ni Pedro. Natuwa siya nang mabalitaan niyang ikakasal na ang kanyang kapatid. Nagalit ba si Pedro? Ano ang kanyang naging reaksyon? Masaya? Okay. Pinakilala ni Juan ang kanyang kapatid kay Prinsesa Maria. Inimbitahan si Pedro na tumira sa palasyo dahil siya ay bahagi na rin ng pamilya. Naging hari si Juan at naging prinsipe naman si Pedro. Sige. Ano nga ang nangyari? Bakit naging hari si Juan? Sige. Okay, tama. Sino-sino ang mga tauhan sa dula? Magbigay. Sige, Ginoo. Si Juan, Prinsesa Maria, Pedro, Pablo, Haring Pablo, mga ministro, alipin. Tama. Maraming salamat. At sa pagkakataong ito, tayo ay maglalaro. Ang larong ito ay tatawagin nating ipasa mo at balatan mo. Panuto, kakanta tayo ng Ako Ay May Lobo. Alam niyo bang kantang yon? Habang tayo ay kumakanta, ipapasa niyo ang bola at pagkatapos ng kanta ay kung sino ang may hawak ng bola, babalatan niya ang bola at sasagutin ang tanong na nakapaloob rito. Sige. Magsisimula tayo dito.
Sige, magbigay. Ano pa? Sino pa? Sino pa? Sige, maraming salamat. Dito na tapos. Sige, magkakatilo, saluhan ko. Ako ay may lobo. Sige, balatan niyo po. At basahin ang tanong. Sino ang protagonista? Ano nga ulit ang protagonista? Ang bida. Tama. Ang antagonista? Kontrabida? Sino yung kontrabida kay Juan? Si? Pwede kang magtawag ng ano? Ng iyong kaibigan. Sige. Sige, sino ang antagonista? Si Pedro. Sige. Ay, ipasa mo. May dalawang tanong pa. Sige. Ako ay may lobo. Lumipas sa langit. Di ko na nakita. Umutok na pala. Sayang ang pera ko. Hiningan mo sa pagkain sana. Nabusog na ako. Balatan niyo po. At basahin ang tanong. Sige. Baliktad po. Baliktad. Saang parte ng dulang iyong nagustuhan? Nang? Sinong kumuha kay Juan? Yung mga sugo ng hari. Okay. Sige, sino pa ang gustong magbahagi ng kanyang nagustuhan sa binasang dula? Ano ang inyong nagustuhan? Ay, sige, binibini. Oo. Anong nangyari kay Prinsesa Maria? Sige, sige. Sige, ang nagustuhan mong parte ng dula ay nung nakita ni Prinsesa Maria si Juan. Okay. Okay, sige. Maraming salamat. Asan na ang bola? Sige, para sa panguling tanong, isa pang kanta. Ako ay may lobo, lumipad sa langit, di ko na nakita, pumutok na pala, sayang ang pera ko, binili ng lobo, sa pagkain sana, nabusog pa ako. Makinig. Bakit si Juan ang napiling mapangasawa ni Prinsesa Maria? Kasi mabuti si Juan. Okay, maraming salamat. Ay, anong ginawa ni Juan?
Siya ay nagbigay ng pagkain sa matandang babae at kinuha niya yung sanggol na papasutan sana niya ng damit. Ngunit ito ay biglang nawala. Sige. Ano nga ulit ang ating natalakay? Tungkol sa? Okay. Anong dula po? Anong pamagat ng dula? Okay. Ano pong pamagat ng dula? Okay. Maraming salamat. Ano po ang dalawang uri ng tauhan? Ano po ang protagonista? Ang bida. Maraming salamat. Ang antagonista? Okay, maraming salamat. Ano ang dalawang personalidad ng mga tauhan? Sige, ano ang tauhang bilog? Nagbabago. Magbigay ng halimbawa. Okay, maraming salamat. Sa nabasa nating dula, sino ang tauhang bilog? Si Pedro. Ang tauhang lapad? Yung unting Ginoo sa likod? Sino ang tauhang lapad sa kwento? Ang tauhang lapad ay hindi siya nagbabago. Hindi nagbabago ang kanyang katauhan. Si Juan. Sige, maraming salamat. Ito ang ating natalakay ngayon. Sige, para sa ating pagtataya, kumuha ng isang buong papel. Isang buong papel. Sige, ang panuto ay isulat ang check. Huwag nyo nang isulat yung tanong. Isulat nyo lang ang sagot kung ito ay check, kung ang pahayag ay nagsasabi ng katotohanan. At lagyan ng X kung ito ay hindi totoo. Sige, unang bilang. Thank you. Handa na ba ang lahat? May papel na? Iligpit niyo po lahat ng inyong mga libro. Sige, unang bilang. Ang tauhan at tagpuan ay mahahalagang elemento ng dula. Check or X. Maaari nyo naman po isulat ang check or X. Sige. Tapos na ba? Pangalawa, binubuo ng protagonista at antagonista ang mga tauhan ng dula. Check or X. Tapos na ba? Pangatlo, bilog ang personalidad ng isang tauhan kung nag-iiba ang pagkatao nito sa pagtakbo ng istorya. Tama ay X or check. Pang-apat, lapad ang personalidad ng tauhan kung mabuti ang kanyang pagkatao. Tapos na ba?
Panglima. Protagonista ang tauhan kung taglay niya ang magagandang katangian para maging bida. Tapos na ba? Pang-6. Antagonista ang tauhang kumakalaban sa protagonista. Check or X? Pang-7. Ang antagonista ang nagbibigay buhay sa tunggalian ng tauhan sa dula. Tunggalian ay yung problema. Ang antagonista ang nagbibigay buhay sa tunggalian ng mga tauhan sa dula. Tapos na ba? Pang-8. Tinutukoy ng tauhan ang lugar na pinangyarihan ng dula. Tinutukoy ng tagpuan ang lugar na pinangyarihan ng dula. Siyam. Bahagi ng tagpuan ang sound effects. X or check. Pang-10. Maaaring tawagin ang dula kahit na walang tauhan. Tapos na po ba? Para sa ikalawang bahagi, ilarawan ang magkapatid ayon sa kanilang katauhan sa pagganap sa tulong ng Venn diagram. Alam niyo po ba kung ano ang Venn diagram? Ganito po. Kahit mga salita lamang inyong ibigay. Ibigay nyo kung sino si Juan. Siya ba ang protagonista? Siya ba ang antagonista? Bilog ba ang kanyang katauhan? Or lapad? At ang kanyang mga katangian. Mabuti ba siya? Mabait? Masama? Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para tapusin ang inyong gawain.
may katanungan, maaari po kayong magtanong. Wag sa inyong awit. Sige, maaari nyo i-buksan ang inyong mga libro. Sino po si Azel? Ano po? Magpasa na, ma'am. Magpasa. Sa lahat ng tapos na, maaari na pong ipasa ang inyong mga papel. Maraming salamat. May sumasagot pa po. Ayos lang. Sino pong sumasagot pa? Huwag maingay. May sumasagot pa po.
At doon, nagtatapos ang ating talakayan. Sana'y kayo'y may natutuhan at maraming salamat sa inyong lahat. Paalam po at maraming salamat. Pili